Isang mabigat na responsibilidad ang nakaatang sa kanilang mga balikat. Bukod sa kanilang pagiging asawa, ay nagsisilbi rin silang tagapagtaguyod ng pamilya. Kaya naman ngayong umagang ito, bigyang pugay natin ang ating mga nanay dahil ito ang araw nila. Araw na dapat nating ipakita ang pasasalamat sa lahat ng ginawa nila sa atin. Buhay Nanay, sila ang ating bibigyang pugay ngayong araw. Dito lamang sa nag-iisang programang panlalawigan, Galing Bulacan. Huwag nang magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a Minute. Isa sa puntong programa ni Govili Alvarado ay ang kahalagahan sa edukasyon. Kaya naman, masigasig nitong dinaluhan ang bawat eskwelahan sa lalawigan para sa mga nagtapos na mag-aaral ngayong taon. After your graduation and after the sacrifices, from the bottom of my heart, I would like to congratulate all of you, my dear graduates, for a job well done. Our provincial government will always be around to support you and to help you. Ilang barangay muli sa ating lalawigan ang binisita ng programang Kapitolyo sa Barangay at Kapihan. Ito ay upang pagkalooban ng ating mga kababayan ng mga libreng serbisyo medikal, dental, optal at iba pa.
malaking tulong ang mga ganitong programa sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taong walang sapat na kakayahan para sa mga ganitong serbisyo. Kasamang nakiisa si Govili C. Alvarado, 10 nang bumubuo ng pamunuan ng Balagtas Day at ilang opisyalis ng pamahalaan ay nagsipag-alay ng bulaklak sa ika-224 guning taon ng pagkasilang ni Gat Francisco Balagtas. Ito'y noong ika-2 ng Abril na ginanap sa mababang paaralan ng Francisco Balagtas Memorial. Wala nang hihigit pang pagpupugay sa alaala ng isang dakilang kritiko at henyo ng lipunang Pilipino at ng lalawigang ito, kundi ang sinuping isang Bulakenyo na nag-iwan sa mga Pilipino at sa buong mundo ng isang napakagandang obra maestra, isang tunay na inspirasyong aariin sa habang panahon ng lahing Kayumanggi at liping Katagalugan. Bahagi din ng programa Ali kay Gat Balagtas na may temang huwaran at inspirasyon ng isang mabuting Pilipino ay ang pagtulong sa mga may kapansanan. At pagpili sa natatanging Balagtasenyo ngayong taon, walang iba kundi ang premyadong manunulat at broadcaster na si Cara Patria Constantino David. Sobrang nagulat ako kasi sa Manila na ako lumaki. Pero I've always known that I had Bulacan roots dahil ang aking lolo nga na si Renato Constantino ay isang Bulakenyo. Talagang idol ko si Balagtas dahil abot langit yung kanyang talento bilang isang manunulat. Maraming salamat sa mga taga-Bulacan. Mensahe nito na maging inspirasyon si Francisco Balagtas bilang ang lahat tayo maging isang mabuting Pilipino. Mensahe ko sana ituloy namin yung ginawa namin pagdiriwang na to na ang bawat sa itulungan ng kanilang kapwa ng ayon sa kanilang kakayanan. Pakiusap ng inyong pulong na lumigan, pag-aral ng mabuti, paghandaan natin, palakasin natin ang ating sarili at nang sa gayon, tayo ay nakahanda sa anumang hamon ng kinabukasan. Kamakailan dinagsa ng 1,700 PGB Scholars ang General Assembly na isinagawa ng pamahalaang panlalawigan. Ito'y kaugnay sa scholarship program na tulong pang edukasyon, gabay ng bagong henerasyon ng pinangunahan ni Govili C. Alvarado. Nagpapasalamat po kami kay Gov kasi nabigay niya po ng pagkakataon yung mga mahirap na kabataan na makapag-aral. Di bali, naging malaking tulong po sa aming mga kabataan na nagkaroon kami ng scholarship. Nabawasan yung mga gastusin sa bahay, lalo na ngayon sa hirap ng buhay ngayon. Samantala, ang 80 toneladang bigas na donasyon ng bansang Taiwan sa lalawigan ay ganap ng pinamahagi sa mga mamamayang napinsala ng bagyong Pedring at Kiel. Ito'y ginanap na ika-4 ng Abril sa Bulacan Capitol Gymnasium, lungsod ng Malolos. Kalidad, ito naman ang ani ng mga bumisitang doktor mula Agusan Province, Caraga Region nang bisitahin ito na ika-13 ng Abril ang bagong pasilidad ng Bulacan Medical Center. Gayon din ang Barangay Health Center ng Santa Isabel, Malolos, kung saan tumatanggap ang naturang center ng maternity operation facilities. Layunin ng mga delegado na Agusan na masaksihan ang pinagmamalaki ni DOH Secretary Enrique Ona na high-class ang health facilities ng ating lalawigan. Kamakailan ay tinanghal ang mga halamang Bulakenyo sa isang exhibit sa Liwasang Kalikasan Cultural Center of the Philippines sa lungsod ng Pasay. Ito'y dinaluhan ng Pangulo ng CCP na si Dr. Raul Sunico, ng pinuno ng Paisyakto na si Ginang Elizabeth Alonzo at ng kanyang mga katuwang na alagad ng turismo at ng mga maghahalaman ng Bulacan.
It's a project of CCT kasi every year for the past siguro 4 or 5 years nakikisali na kami sa Earth Day celebration. Siyempre halaman is an important component ng Earth Day. So recognizing na Bulacan is about 80% daw ng supply ng mga plants, being the garden capital of the Philippines, it is just fitting na kasama naman ang Bulacan, ang province ng Bulacan dito sa ating Earth Day celebration. Actually, it's a tie-up program with the Cultural Center of the Philippines. Binigyan tayo sa unang pagkakataon na madala natin yung ating mga maghahalamanan sa Giginto upang magkaroon sila ng exhibit dito na 4 na araw. So ito ay magandang pagkakataon sa kanila para makita nila ang magagandang mga halaman na nagmula sa ating lalawigan. At the same time, makatulong din sila para sa kanilang kabuhayan. Bali, napakalaking bagay sa amin na mapansin na kami mga maghahalaman na mabigyan na ganitong pagkakataon na papunta rito sa CCP para i-promote ang halaman ng mga Bulacan, di ba? Bali, isang napakalaking, sabihin na po natin, isang blessing din po ito dahil isang promotion po ito para sa amin, sa aming maghahalaman ng Bulacan, especially po ang Garden City Cooperative. Tumagal ang exhibit na 5 araw mula April 18 hanggang sa Earth Day, April 22. Samantala, ika-20 naman ng Abril nang dumalo si Gobernador Willie Alvarado sa ceremonial harvest gamit ang combine harvester sa Antonio de Jesus Farm, Barangay Agnaya, Plaridel. Dito'y dumalo rin ang provincial agriculturist na si Ginang Gigi Carillo, Mayor Tessie Vistan at ang chairman ng Bulacan Seed Producers Multipurpose Cooperative na si Ginoong Antonio de Jesus. Nakasamang muli ng bayan ng Plaridel ang gobernador kasama ang ilang opisyal sa pagdiriwang ng anibersaryo ng labanan sa Kingwa noong ika-23 ng Abril. Dito'y naging panauhing pandangal si Senador Teofisto Gingona III. Dapat itampok at pagpugayan sa pedestal na ito ay walang iba kundi si General Gregorio del Pilar at ang mga mandirigmang Pilipino na buong kataimtiman at kasibagabuhan. Ipinagsanggalang ang kasanglan ng kanyang lupang tinubuan at ang kalayaan ng milyong-milyong Pilipinong naglunggati ng isang buhay na marangaw, makatarungan, mga hulugan man ito ng pagkaputi ng kanilang iwing buhay. Tanong ko sa sarili ko, ano bang itong tapang ng mga Bulakenyo? Well, based dito sa Battle of Kingwa, 2 bagay ang tapang. Una, huwag kang matakot. Kahit ganong kalakas, kahit ganong karami yung mga kalaban mo, huwag kang matakot. Pangalawa, walang atrasan. Huwag kang aatras. Laban. At ano naman ang ibig sabihin ng magkaroon ng mabuting kalooban? Simple lang po. Huwag kang magtanim ng galit kahit na sa kalaban. Huwag kang magtanim ng galit. At dito nakikita natin sa mga Bulakenyo, tignan nyo, binibigyan natin ng honor ang ating mga bayani, pero sinasama rin natin si Colonel Stotzenberg.